So, eto na uli tayo. 30 minutos naman tayo magsasama. 30 minutos na kwentuhan, 30 minutos sa kwentuhan, konting luto. Teka, mali yata. 30 minutos tayo magluluto. Konting kwentuhan, konting tawanan. Yan, mas tama. Mukhang mali yata agad tayo. Mas maraming kwentuhan agad eh. Alam nyo, pang-anim na video ko pa lang to. Munti ko na itigil. Mahirap din pala ang buhay ng isang vlogger, ha? Napansin ko dito sa bahay ngayon, bawat kilos ko, binabantayan na. Minamanmanan. Minsan lalabas lang ako. Hey, Dad! Where you going? Oh, I'm just gonna drink my coffee outside. Why don't you video that? I'm good. Hey, Dad, where you going? Oh, going to the garage. Why don't you video that? No, I'm good. Siguro, pagbukas ko lang ng fridge. Oh, ano luluto mo? Kukula ko ng tubig. Hirap. Alam mo, minsan, gusto kong dumingil. Taka akong bathroom. Tatago na ako ngayon. Pag pumunta ka doon, ay, ano naman tayo? Kwento naman ang kwento. Anyway, okay, pakikita ko sa inyo itong mga gagawin natin, Ricardo. Meron tayong isang iluluto na isa palang ingredient ang ipakikita ko sa inyo. Alam nyo na. Ito pa lang. Alam nyo na yan. Pakikita ko sa inyo ang killer kaldereta namin. Itong kaldereta ng nanay ko. Pakikita namin sa inyo. Step by step. Medyo matagal nga lang. Kaya ito, medyo kakaiba itong gagamitin nating lutuan. Itong ating Dutch oven. Alam mo, pang malakasan to. Ika nga, ang kaldereta, pang diinin yan. Kaya itong gagamitin natin, ha? Ito matagal ko nang gustong bumili ng ganito, itong particular na Dutch oven na to. Kaso, lagi ako umaatras. Buti na, si Ching Vivian, nabigyan tayo nito. So, yun ang gagamitin natin. Kasi itong Dutch oven, maganda dito magluto ng mga ganyang kaldereta, mga ganyang klaseng putahe. Bakit? Aba, itong Dutch oven, kasing bigat ng isang kabang bigas. Takip pa lang nito. Napakahirap ng hugasan. But anyway, para sa inyo, yan ang gagamitin natin. So, bago ko pakita ang lahat ng ingredients, painitin ko muna to. Kasi hahaba naman ang oras natin. Sabihin naman it's too long. Okay, so painitin ko na muna to, ha. Pakikita ko sa inyo mga ingredients na gagamitin natin sa ating killer caldereta. By the way, marami nagtatanong, Bong, ikaw naman wala kang ginawa kundi pagluluto tayo. Ang hirap sundan ng mga ingredients mo. Kaya sa bandang huli ng ating video, departamento ni Veronica yan, siya maglalagay ng mga ingredients ko, ng mga kailangan natin. Okay? Eto na, simulan natin. Ito, syempre, number 1. Ang ating baka. Gagamit tayo ng baka. Itong baka na to. Sa Costco, pag bumili ka, ito ang pot roast. Kasi ang pot roast na karne, naghahalong litid, saka naghahalong laman. Yan ang masarap na kaldereta. Hindi pwedeng puro karne. Tignan nyo, yan. Yan ang gagamitin natin. Okay, lagay natin yan dyan. Konting hugas, humawak tayo ng karne. Baka mamaya kung ano mahawakan natin, makontaminate natin yan. Professional dating natin Yan tayo. Okay. Unang-una, eto ulit tayo. Bawang, sibuyas. Pinitpit ko yung mga bawang. Sibuyas ko nga, medyo malaki ang pagkakahiwa. Kasi, pag pinalambutan natin yan, yung ating karne, halos madudurog lahat yan. Pagkagisa natin. Pero bago lahat, isisir muna natin yung ating baka. Kasi maganda yan, medyo sinusunog mo ng konti. Para yung lansa, mawala. Yung lasa ng baka, maselyo sa loob. Kaya medyo susunugin natin yan. So, bago natin ituloy ang Ricardo,
Pinapainit ko na 'to, lalagyan na natin ng konting mantika. Konti lang kasi magsisir lang tayo, hindi naman tayo magpiprito. Huwag lang hindi magkaroon ng mantika yung ating ano. So ayan, umiinit na yan. Eto pang ano, pagkalagay natin ng bawang, sibuyas, laurel, alam niyo mga estilo natin, paminta. Saka natin ano, palalambutin yan. Then ang mga ricado pang kakailangan natin, siyempre, alam niyo na yan. May carrot siyempre yan, may bell pepper. Gusto ko, ano red and green. Nagaganda na ako dyan kasi yung isang aromatic, saka isa naman para sa taste. Ito yung ating potato, medyo binabad ko na. Tatlong patatas na pula. Gusto ko yung pula eh. Matigas, hindi ba siya nalalabog? Magandang ano, kahit pag ininit mo na. Yan, tatlong katamtamang laki ng patatas. Binabad ko sa tubig yan para huwag mangitim. Siyempre, hindi naman pwedeng walang tomato sauce. Ito, ang kursunada ko lagi, yung brand na yan. Gandang ano yan, ang gandang brand. Lagyan ko ng konting Lea Perrins yan. Mamaya, eto, para mabuhay lalo. Saka mamaya, pakikita ko sa inyo. Pag yung patapos na, sikreto na nanay ko to. Lalagyan natin ito, parmesan. Pwedeng queso de bola sa atin, pero ito, pwede rin, mabubuhay ang lasa. Konting atsuete, pakikita ko sa inyo. Ito, medyo naamoy ko na yung ating Dutch oven. Mukhang ready na tayo mag-sear nito. Okay, tabi natin ng konti ito. Medyo hindi pa natin gagamitin yan. By the way, itong aking karne sa Costco. Pot roast ang tawag sa ganitong klaseng meat. Nang chinig ko, maigit ng konti sa 3 kilos. So, I don't know, siguro madami na rin to, 3 kilo. Sa laki ng Dutch oven natin, hindi naman natin basta ito maisisir ng isang baksakan. Siguro mga 2 to. Ayan na. Siguro naman, naririnig na, ang gandang Again, mga 2 to. Siguro nasa medium lang yung apoy ko or medyo malakas ang konti sa medium para maganda pagkakasir. Lagay nyo lang isa-isa yan. Malamang to, 2 batch to dahil medyo marami-rami to 3 kilo to Mahigit. Nang chinek ko parang 3.1 kilos. Ingat lang, alam niyo naman, pag nagsisir, medyo pumipilang sik ng konti yan. Ayan na. Alam niyo kagandahan dito sa Dutch oven, cast iron na makapal. Talagang nare-retain niya yung kanyang init. Pag nagpapalambot tayo, hindi natin gagamitan ng pressure cooker. Ito medyo may pagka-old school yan. Yan ang natin. Sa bigat ng takip, pag tinakip mo yan, sa kapal nito, naku, ang ganda dyan magpalambot. Selyado talaga. Okay, halos 2 batch ang gagawin natin ito, pagsisir nito. Nakita niyo yung Dutch oven natin, hindi na mamatay yung init. Continuous lang yung sir, iba-brown nyo lang yan. Pag yung alam nyo medyo na ma-brown na, bibilingin natin. Para saka pagkatapos natin mag-sear, dyan rin natin igigisa. Yung ating mga aromatics, lahat yan, dyan natin igigisa, dyan natin lalagyan ng mga ricado, saka natin palalambutin. Okay, kukuha tayo ng lagayan nito kasi, teka, lakasan natin ng konti. Ayan, nilakasan ko ng konti para maganda yung pagkakasir. Kuha tayo ng lagayan kasi 2 batch yun. Ito, nire-ready ko na. Dito natin ilalagay ito maya-maya pag nadali ang ating first batch.
So gawin natin, balikan namin kayo. Alam nga namang hanggang sa pagsishare natin, maiinip kayo, okay? Balik tayo pag pakikita ko sa inyo, okay? Hindi pa naman nagtatagal, para mga 2 minutes pa lang. Gusto ko lang kumuha ng timer para makita natin, makita ninyo ha, kung talagang gaano katagal magluto nito, magpalambot. Dahil ito, medyo matagal to eh. Palambutan nito eh. Kaya kumuha tayo ng timer. Eh, bago pa lang tayo nagbablog, kaya medyo wala pa tayong pambili ng timer. Kaya ito muna kinuha ko. Sensya na kayo ha, parang wall clock muna na kayo ha. Oh, ayan. Anong oras na? Ba, ito mo nga naman, malapit na mag-alas 6. Malapit na ko. Malapit ng magtawagan ng mga anak ko nito. Mga gugutumin na naman itong mga to. Ito, medyo silipin natin bago natin kayo bitawan. Ha? Ayan o. Nagbabrown na, konti pa. Maganda yung medyo sunog ng konti, lahat ng lasa. Naku, hindi ko nasabi sa inyo. Ito nga palang meat natin, itong ating bakang sinisir, an hour bago tayo magsimula, tinimplahan ko na to, na-marinate ko na to. Sasabihin ko lang sa inyo kung ano. So, hiniwa ko na medyo malaki. Ayan, ganyang kalaki. Paano? Alam mo ang kaldereta, sa tagal ng pagpapalambot niyan, yung ganyang kalaki, liliit yan. Saka maganda sa kaldereta, may kalakihan, yung partes. Kaya, nilakihan ko. So ngayon, pagkahiwa, minarinate ko lang yan. Yan ang, ganyan ang mag-marinate ang nanay ko eh. Konting toyo, paminta, saka lalagyan ng kalamansi. Yan ang timplada niyan. Ganun kasimple lang, toyo, kalamansi, konting pepper, halu-haluin niyo ng konti, an hour bago niyo iluto. Yan ang timplada. Nalimutan ko sabihin sa inyo. By the way, sa hulihan ng video, lahat ng ating mga ingredients na gagamitin, sabi ni Beron, ako bahala. Ako magsusulat. Bagal ko mag-type eh. Kaya sabi ko, di ko na sinasama eh. Pakinggan na lang nila kung ano yung mga ginamit ko. Eh, sabi niya, siya daw ang bahala eh. Okay, medyo matagal to. 2 batch. Mainip kayo. Okay, so babalikan namin kayo kung tapos na yung pagsisir natin. Okay? Okay. Okay, eto na ulit tayo. Makikita niyo yung aktual na oras sa pagsisir pa lang. Ito, second batch na. Ito yung ating first batch na pinabrown natin. Nakita nyo, sunog. Oh. Yan ang maganda. Tanggal ang ano. Ito ngayon. Ito yung second batch. Malapit na rin. Ayan, oh. Naku. Nakita nyo, walang usok kanina. Oh, kung gaano kaselyado. Pag angat nyo, saka ano yung usok. Okay, ibaba natin to. Ito yung kasing bigat ng isang kabang bigas. Ito ang actual na oras. Ito ang timer natin. I think 20 to 6 na nagsimula tayong magano ha. So eto, malapit na to. Biniling ko na kanina to eh. Pero ayun yung actual nating oras. Oh. Malapit na to. Mga 2 minutes na lang to. Medyo magigisa na tayo. Yan ang hinahanap ninyong ano. Pag nagsisir kayo, ayan. Alam niyo itong kaldereta. Ang ating killer kaldereta. Parang adobo yan sa Marikina. Maraming sekreto yan, ha? Hindi ba sa pinagkakalat kung paano nila inaano yan? Tayo kasi gumagamit ng pressure cooker, eh. Medyo old school tayo, eh. So, sa Marikina, merong pine-pressure cooker muna, yung iba muna, i-marinate o pagsasama-samahin agad para yung ginawa kong adobo nun. Pero ito, natutunan ko to sa nanay ko, eh. Ito sabi ng nanay ko, eh. Medyo iba-brown mo ng konti yan. Ito niyo, lapit na to, men, oh. Yan ang mga hinahabol natin. Tignan niyo yung pagkaka-brown yan, oh. Ayan, oh. Ganda. So ngayon, medyo minedyahan natin yung mantika kanina. Kasi halos yun ang gagamitin natin panggisa rin, mamaya. Nakita niyo yung mga sunog-sunog na yan sa gilid. Lahat yan, mawawala yan. Yan ang mga magdadalang flavor sa atin, yung mga sunog na yan. So ngayon, kaya ako nilagay yung ating timer na wall clock. Para makita nyo kung gaano katagal. May katagalan magluto ng kalderete. Para alam nyo yung timing. Siyempre, ayaw nyo naman gutom na yung mga anakis ninyo.
eh, nagpapalambot pa lang kayo. Yan, actual, at least makikita nyo kung gaano medyo may katagalan talaga yan. Ito, halos pwede na nating hanguin yan. Brown na eh, oh. Pero baka hindi ko masya dito, kukuha pa ako ng isang lagayan. Hinaan natin ng konti. Ayan. Medyo mahina para hindi na tayo magpainit mamaya pag nag-gisa tayo. Kuha ko ng isa pang lagayan, mabibitin tayo dito eh. Eto na. Kunin natin. Yan, makikita nyo. Ganda ng pagkaka-brown niya. Oh. Alam mo naman sa atin eh. Pag nasa Amerika ka, kailangan mong isir yung meat. Georges ko yan naman ibig lang sabihin, medyo susunugin mo lang naman. Kunyari lang, medyo pasosyal tayo na kailangan isir yan. Pero yan, medyo susunugin mo, iba-brown mo lang. Ayan, napansin nyo ha, hininaan ko na yung apoy. Ayan o, kita nyo yung pagkakasunog o. Ayan na o. 3 kilong baka. Kung kayo taga-Amerika, taga-Bay Area, punta lang kayo ng Costco. Hanapin nyo yung partes na pot roast. Kasi yung pot roast, yan litid, taba, laman. Yan ang masarap. Pangit naman yung pag puro laman ang kaldereta mo. Walang aning. Maganda talaga yung nagaan. Naglalaban yung litid, taba at laman. O, eto na. Ganda ng pagkaka-brown natin. Ano na to? Magigisa na tayo dito, kala nyo? O, itong ating tong, dito muna yan. Ayan na, konting linis. Wala namang masama dyan. Tayo medyo, dito may konting talsik. O, ano ba naman, linisin natin. Ganda niya. Linis ang ating workstation. Lakasan ko ngayon ng konti. Ayan na. Nilakasan ko na. Yan ang ating magic. Ito na. Medyo malakas. Ang ganda pala talaga magluto dito. Swak na swak ang ating mantika. Ganyan lang mantika. Naku, lahat ng lasa na andyan. Unang natin. Okay. Yung susunod natin, bawang na pinitpit, 1 dakot. Mas maraming bawang para sa akin, masarap. Pag nadurog lahat mamaya yan, panalo. Ayan na, ibabrown lang natin yan. 1 down. Konting forma. Ayan na, binabrown na natin yung ating Hindi mo lang mga 1 o 2 minuto. Maganda yung medyo naka-brown siya ng konti. Palalabasin natin yung amoy niyan. Okay, kung nandito lang kayo sa bahay, di amoy nyo na agad to. Isipin mo nyo naman, mantika, toyo. Tapos ito na yung bawang. Nako. Okay, mga anak ko kanya-kanyang taguan sa kanilang mga lungga Mamaya yan. Alam nila yung timing nito. Alam nila yan. Pag malapit na maluto, bang klase mga parang mga musang ang pang-amoy ng mga yan Alam yata nila kung ano yung ginigisa pa lang sa kain lutuin Ito na huwag kayong malilito Baka kala nyo brown dahil lang yan sa yung mga sunog na toyo. Pero ito yan Diba? Almost 2 minutes. Ayan tak-tak. Ano bang mahirap dito? Bawang, sibuyas, ayan na. 2 down. Noong oras kaya kami kakain ito? Naku, hindi ko lang okay mapapagalitan. Ayan. Ayan lang. Kunin yung mga ricado sa mga gilid-gilid sa dingding ng ating lutuan. Lagyan natin dito. Naku, mukhang halos na ako mahigit 30 minutes na Yan ang actual time niyan. Okay. I-roast natin yung laurel. Sarap. Alam niyo, yung adobo ko parang 2 lang yata nilagay ko. Ngayon, 3.
Tirahin natin ng 3. Ayan. Ganda yan, may laurel. Kanina, nilagyan ko na ng ano yan, ng pepper na durog. Yung aking marinade. So may konti na yan. Kaso, ginagawa nating killer adobo. Lagyan natin ng konti pa. Konting pepper pa. Alam mo yung nauna na yan. Pampalasa agad yan. Ito naman. Whole pepper naman. Oh, konting halo. Nako, ganda ng ating gisa, oh. Ground pepper, whole pepper, nagkakasalubong na sila. Oh. Siyempre, alam na this. Alam na this. Naku, mahirap na naman buksan itong aking Alam nyo, pag nandito kayo, mahirap buksan itong aking magic sarap. Pero pag hindi ako nagbibideo, sandali lang, bukas agad yan, Okay, pagkatapos niyan, alam niyo naman ang kaldereta. Sabi nga ng nanay ko, ni Bolelay, pag ang kaldereta hindi maanghang, hindi kaldereta yan. Kailangan may anghang yan. Lagyan natin, Naku, magagalit na naman sa akin ng mga bata nito. Pati si Veronica. Isa lang. Ito to. Yang isa, pinutol ko. Yan. Dalawin na natin. Kaya nila yan. Pero itong 3, huwag na natin para bahala na. Baka umanghang ng gusto. Ayan. 5 yan, Naku. Talaga naman, habang kumakain ka nito, mapapasinghot ka. Haluin natin. Haluin natin yan. Wala tayong ilalagay na patis. Baka medyo umalat Ito, pwede pa. Pampabuhay ng lasa ng meat. Mabango to. Lagyan natin ng ilang wisik ng diaperins. Okay? Konti lang. Baka nga mga 1 tablespoon lang yan. Lang para mabuhay yung lasa. Kasi kaya nito, medyo critical to, Gusto ko mapula yung aking kalderete bukod sa tomato sauce. Naglalagay ako nito. Bakit critical? Ingat kayo, sa paglalagay nito. Alam nyo, pag pangit yung inyong gisa, medyo nagtutubig, hindi pa talaga kumukulo. Naku, kita niyo yung mga sunod na yan? Pag medyo hindi pa eto, namumuuto. Iba yung pinunaw mo sa oil, sinala mo, pero itong powder na ganito, pag medyo mahina ang karkula mo dito, mamumuuto. Napakahirap, ang pangit tignan. Ito na, ilalagay natin. Sesentruhan natin doon sa may mantika talaga, para magandang pagkakatunaw niyan. Kung hindi, pag yan namuo, patay tayo dyan, men. Tanggal yan. Isa-isa yung tatanggalin. Diyos ko po, napakahirap. Ayan na. Pansin nyo ba, may konting sunog? Ayos lang yun. Yan. Naku, ang ganda naman ng kulay. Tignan nyo at swerte natin. Naku, salamat kay Mama Sitas. Don de Santa Claus. Ayan na. Okay. Ito na ngayon. Ang stage na ibabalik na natin. Ito mga karne. Na binrown natin, sinir natin, sa madaling salita, sinunog. Pero magandang pakinggan, di ba? Para tayong professional. You have to sear the meat first. Lagyan natin yun dyan. Ito pa. So, ayun yung 2 batch natin. Binalik na natin. Nailagay na natin at swerte natin. Hahaluin natin ngayon yan. Konting linis. Alam niyo naman yan, lagi natin pangaral yan. Ang pangaral ni Bolelay, konting linis. Hindi ko makawakan para mainit tong aking lutuan talaga. Ayan na, hinahalo. Ito, kailangan maganda paghalo mo nito. Lalagyan natin ng tubig to. Palalambutin natin. Yan pa lang ang timpla natin. Wala tayong ibang inilalagay dyan. Medyo napapaiwas ako Ayan,
Naku, ganda ng pagkakapula, oh. Medyo susungkitin natin dito. Sasalubungin natin dito, pakaliwa. Konting pakaliwa pa. Oh, sabay ika-counter attack mo dito. Ayan, oh, tinupi na, oh. Ayan na. Oh, yung mga nasa ilalim, bago masunog, ayan na, oh. Ganyan yung maghalo. Ito, nasa paghalo, eh. Part ng pagsangkod yan. Ayan na, oh. Sus! Ang ating killer caldereta. Alam mo, pag itong mga stage, hinahanap ng mata ko na naman ang aking mahiwagang green tumbler. Kahit paano, alam nyo, bago lang tayo nagbablog, pero marami nagtatanong na. Saan ba nabibili yan? Saan nakuha yung mahiwagang green tumbler? Paglalabas tayo nito. May magic to. Alam mo, lahat ng sumain na tubig dito, masarap pag nilagay mo dyan. Lalabas tayo niya, no? Paano? Kukuha tayo ng California water. Ito. Medyo check-in muna natin. Alam mo, maganda yung naku. Ang daming sunog. Ang daming sunog. Yan ang lalasa dyan. Hindi naman tayo nagpe-pressure cooker. Alam niyo, medyo old school tayo. Ayaw ng nanay ko yan. Pag nakakakita ng pressure cooker, yan, sumasabog yan. Ayoko niyan. O, yan na. Nakita yung pagkakabalot ng ating atsuete. Pag nilagyan natin ng tubig yan, nagmula sa mahiwagang green tumbler, haluin natin yun. Tutunawin natin yung mga nasunog, mga nakadikit dyan. Tutunawin natin yan. Saka ayoko munang ilagay yung natin. Tomato sauce. Mamaya na yan. Pag medyo lumalambot at nagmamantika na uli. Mahirap palambutin eh. Pag naandyan na yung tomato sauce, yan muna. Tubig muna. Kung ganda oh. Paano? Ilagay na natin. Isa muna. Ayun na. Naku. Nawala ang dating no init pero maaamoy mo. Naku. Sandali. Haluin natin yan. Ito mahirap-hirap na alam mo. Siyempre, gusto mong makuha lahat ng mga nasunog sa gilid. Pero yan, pag sinisir mo, pag yung pinapalambot natin, yung steam sa loob, yung mga nakadikit na yan, lalo niyang tutunawin yan. Lahat yan, mawawala yan. Naku naman, ano ba yan? Tinatanggal ko yung mga nasa gilid. Ito, ayan. Ako, marami dito. Ganyan talaga yan eh. Yan ang masarap na pagluluto eh. Teka, sungkitin natin. Ayan. Ayan, nababawasan ang mga nakadikit ko. Ayan. Ano sa tingin niyo ba? Napapasobar ba tayo ng kwento? Wala pa tayong kinikwento. Gusto ko lang i-walk through kayo sa actual na pagluluto ng ating kaldereta. Special na po tayo yan. Lagi nasa handaan. Pero alam niyo, meron lang ako isa napansin. Mukhang majangjang na naman to. Ako lang mahilig sa majangjang dito. Okay. Medyo di ako kumbinsido pag may mga dumi yung aking Itong ating yellow rag, malinis yan. Punasan natin. Gusto ko malinis yung aking kaldero eh. Walang aking presentation. Alam niyo, sabi nga, alam mo ang tatay ko. Yan yung kusinero sa barko. Sila yung mga batch 70s pa. Sila yung mga unang nagbarko sa cruise ship. Yan ang kanyang trabaho rin. Kusinero. Natuto rin ako magluto dyan. Ayan, di ba? Ganda. Luminis. Ang aking tatay ay si Ramon Asuncion Cruz alias Mongge.
o Monching, dyan. Sa J. de la Peña, lalawigan ang tawag namin nung araw kay Mang Milardo. Yan ang tambayan niya sa lalawigan kay Mang Milardo. Alam ko, yung mga taga Marikina niya, mga taga Tanyong, taga de la Peña, kilala niyo si Mang Milardo. Anyway, eto na naman tayo sa kwento. Lubog natin ng konti sa tubig. Nakadagdagan natin ng ano yan. Tubig na manggagaling sa mahiwagang green tumbler. Ayan na. Saka natin hihinaan. Naku. Parang pwedeng, parang hindi. Mainit, medyo pinawisan ako, ha? Pero ang weather sa labas, medyo mainit din ngayon. Nasa mga 74. Bah, ganda. Motik na nga ako mag-shirt. Pero hindi pa. Baka medyo lamigin pa tayo. Sa mga susunod na luto, naka-short na lang tayo. Okay, ngayon. Nalimutan pa ba tayo? Wala na eh. Nailagay ko na, dapat ilagay. Yung tomato sauce, maya-maya na. Maya-maya na natin yan. Huwag muna. Hayaan natin lumambot. Iba pag yung tubig lang eh. Palalambutin natin ng konti muna yan para masungkit natin yung mga nasunog. Takpan natin ngayon. Ayan. Didiretsoin natin. Ayan. Tingnan natin kung sentro apoy natin dahil nag-away kami. Sentro naman. Medyo hinaan natin ngayon ang apoy. Hindi naman pwedeng nagpapalambot tayo eh. Napakalakas ang ating apoy. Ayan. Banayad na banayad lang ang ating apoy. Ika nga ni Dolphy, banayad whiskey. Kontento na ako dyan. Ito ngayon, napapansin nyo ha, pinawisan tayo ha. Mainit. Ba't hindi itong Dutch oven? Makapal na cast iron to eh. Pag ito nag-init, baka bukas sa lalamig to eh. Ang bigat pa nito, kasi bigat na isang kabang bigas. Si Veronica, ayun yung hugasan to. Ako maghuhugas yan. So, okay, pwesto na natin. Nakita niyo yung oras, ha? Balikan natin. Siguro 20 minutes, 30 minutes. Makikita niyo naman na actual sa oras. Okay? Balikan natin. Naku. Ganda ng na-reduce na, oh. Safety natin yan dyan. Swabing-swabe yung apoy natin. Wala akong ganong nararamdamang naninikit. May konti. Pwede nating anuhin ng konti sa ilalim. Pero maganda tong ating Dutch oven. Enamel yung loob niya. Walang gaanong dikit akong nararamdaman sa ilalim. At nakita niyo naman kung gaano kaselyado yung takip. Nakikita ko na lumalambot-lambot niyo. Nawawala na yung kanto. Ayan, gumagalaw-galaw niyo. Alam mo, halfway na tayo dito pero nakita niyo ang tagal. Ganyan talaga. Yan ang killer caldereta na. Naku, halfway na tayo dito. Nararamdaman ko to. Ano ngayon ang isusunod natin? Alam mo, maganda na yung medyo mapulang natin dahil sa atswete. Eto, lalahat na natin to. Ayan. Tamang-tama lang ang ratio nito sa tatlo. Okay. Eto, inahalo natin yung tomato sauce. Ayan na. Bago tayo tumikim. Lagyan natin na asukal. Lagyan natin. Huwag masobra. Madaling magdagdag eh. So, pangalawa na to, di ba? Wala tayong dayaan. Ito na. Ayan. Medyo naamoy ko yung tomato sauce. Bango. Ito. Malamang to, ilalagay natin lahat to. Para talagang talab na talab yung ating liver spread. Ayan na. Sa lata yan, ha? Nako.
Empty, oh. Eto, simutin natin pa ng konti yan. Forma-forma lang yun. Mamaya, yari na naman tayo kay Ebron. Ipahagis-hagis ka pa. Yari lang. Andun, nanonood ng basketball. Lagyan ko ng konting tubig. Medyo majigas-jigas pa eh. Ito, palubugin ko lang ng konti. Diyos Marios. Ayun. Ramdam na ramdam ko. Ito, ang aktual na oras. Nagsimula yata tayo, 5:30 yata. Oo. Dalawang oras na tayo nagluluto, ha? Kaya kayo, tatimingan nyo, ha? Siguro kung kayo nag-pressure cooker, done na to. Kasi maganda yung ganyan eh. Nanonood tayo ng basketball. Medyo naghihintay-hintay lang tayo lumambot yan. So, paano? Balik ko ulit. Okay? So, okay. Ito na ang oras natin. Itong actual na timer natin. Actually, yung timer natin, pwede magbago yan eh. Depende sa mabibili yung baka na karne. Pwedeng mabilis lumambot, pwedeng mas matagal dito, pero halos magtatatlong oras na ba tayo? Parang 2.5 na, ganyan katagal. Kaya kailangan. Ayun ang usok. Ngayon pa lang lumabas. Ito na. Nagmamantika. Bumabubbles sa bubbles. Yung mantika niya, swak yan. Yan ang mga mantikang kaldereta. Baba natin. Ayaw mo naman yung mga bisita mo eh. Kumakain ng kaldereta mo, parang nakikipag-away eh. Nako. Eto na. Balik natin. Malambot. So eto, kada ng niya, ilalagay natin yung carrots. Unahin muna natin to kasi sabi ko nga, kung bakit naman ang carrots dito, konti lang nilagay ko. Lagay natin ng patatas. Sabi ng mga batang Pinoy sa anin, mga lumaki sa Bay Area. I like that. I love patatas. Ito na. Ito na ang pandiinan. Alam nyo, hindi ko na pinapatay yung camera. Kaya yung actual na oras. Kasi, done na to eh. Pagkalagay ko dito, wala na. Done. Finish the game. Ito na. 2 kulay, oh. Isang pampabango, isang pampalasa. Nako. Okay, dumating na ang time para tayo maghiwalay. Mamamaalam muna tayo, ang inyong kusinero, ang inyong kakwentuhan. Na ipakita na natin sa inyo ang ating killer, kaldereta. Pakatama rin ako na ipakitang nagpe-plating kami, pero ito na, nakita rin ninyo. Again, ito ang kaldereta na sabi ng nanay ko. Isang mapagpalang araw muli sa inyo. Salamat sa Diyos. At may masarap tayong pagkain. Sa muli natin pagkikita. Maraming salamat sa inyong panonood.